portion o sa sukat kung ano ang itinanim mo. Balik tayo sa Galatians 6, 7, 8, and 9. Ano sabi ng Word of God? Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of his flesh reap corruption, but he that soweth to his everlasting. Okay? And let us not be weary in well-doing. This season you shall reap if you faint not. Okay? Pakisagot mo nga to, baka ito yung gamot ni Pastor Fajardo. Sabihin mo, deliver na lang dyan. Dyan. So, Father, we thank you. Bless us, give us this day. In Christ's name we pray. And all God's people say, please be seated. Uulitin ko ha, hindi mo na kailangan magpapangit. Okay? Kristiyano ka. Am I right? Magpaganda ka. You see? Merong isa na nasa, ano ba yun? Nasa cashier. Sabi niya, anong itsura mo? Di ba? Patay ka na, pinag-duty ka pa. You see? Nung tinanggal yung makeup niya, parang ganun pa rin. Nang insulto pa eh. You see? So let's do the best that we can. In fact, kanina, sabi ko dun sa may-ari ng One Land, si Coco. Sabi ko, ba't Coco pangalan mo? Francisco po ako eh. Ikaw, anong pangalan mo? Kiko po. Bakit? Francisco. Francisco din ako eh. Ba't Joey pangalan nyo? Ewan ko sa tatay ko. Okay? So sabi ko, gusto mo mag-Bible study tayo sa inyo? Sige po, sige po. Alam mo, lagi kong nag-witnessan ako, Bible study tayo sa inyo. Every week punta ako sa inyo. Ayusin natin to. You see? Why? Anong silbi na meron kang bunga na hindi mo naalagaan? Okay? The Lord wants us that when we win souls, we need to make a follow-up. In fact, sabi ni Romy kanina, alam mo, Coco, bilyonaryo to. Kung hindi sa biyaya ng Diyos na nakita ko sa pastor, palagi ko, wala. Hirap ako. Siya tumulong sa akin. In fact, ito. So, pinabiyaw lang sa kwento. Andun lang kami sa opisina. You see? Then all of a sudden, naggala kami, pinag-pray namin yung kanilang opisina, lahat. Sabi ko, alam mo, ba't ang kabot ka dyan? Nagtanim ka nun eh. Naalala mo, 2004 na makita kita. Okay? Kapitan ka pa lang nun. Hinahamon kita. Hindi, hanggang major lang po ako. No. Magiging general ka. Ito lang gagawin mo. Okay? Ngayon, hindi lang siya mapoposisyon. Yung anak niya, ginagawa yung ginagawa niya. Ito, tanong ko sa iyo. Itutuloy ba ng anak mo yung nakikita niya sa iyo? Na intensity sa paglilingkuran sa Diyos. You see? And I would like to say, I saw it. Okay? Sabi ko sa inyo, huwag tayong padadaya. Okay? Hindi mo madadaya ang Diyos. Kung ano tinanim mo, yun ang aanihin natin. In fact, I always say, be not deceived. No one and nothing can defy the law of the harvest. Okay? Kanya lagi ko sinasabi, huwag kang aasa na magandang bukas, masaganang bukas, maginhawang bukas. Kung ang itinatanim mo ngayon, kagaya kahapon, hindi uubra yan. You know why? Ikawaan eh. Okay? In fact, I told those kids, yung mga kausap ko kanina, sabi ko, there was a time that I was so hooked with alcohol, liquor. I saw my father died pag-iinom ng alak. And then I never learned. Doon pa rin ako. Bakit ako napagbago? Because the Lord changed me. Binago. Kasi kung hindi ko binago yon, patuloy ako uminom. Kausap ko kanina si Louis. Sabi ko, kamusta na si Junior? Ito okay naman po, kanya lang. Naka-recover po siya. Si Jesse, yung classmate ko na kapatid mo. Ayaw tumigil sa kaiinom eh. Sabi mo sa kanya, mas bata siya sa akin. Ngayon, inom ka ng inom, bisyo ka ng bisyo, sugal ka ng sugal. 10 years from now, hahabulin ka ng utang. 10 years from now, wasak ka. Okay? Kasama ni John Rapp kanina, si Brent, yung na-attend sa atin. Sabi ko sa kanya, tignan mo kung nasan ka. 10 years from now. 20 years from now. Anong klase? Sabi niya, Pastor, anong payo mo sa kanya? Sabi ko sa kanya, simple lang.
Don't chase. Kasi binata pa rin eh. Wala pa rin syota eh. Don't chase butterflies. Be a flower that will attract butterflies. Ang tanong ko, pag kami na-attract ba sa'yo, Brent? Okay? Anong klase? Okay? Ikaw yun. Ano itinatanim mo? Okay na? Okay. You see? We reap only what has been sown. Lahat ng tinanim mo, yun lang ang aanihin mo. Kanya wag kang umasa na meron ka makakakuha ang buko kung itinatanim mo kamatis. Okay? We only reap the same in kind as we sow. Kung ano yung klase. Kung halimbawa yung itinanim mo ay magandang klase, yun din ang kakaanihin mo. Pero pag pangit ang tanim mo, gusto mo na magandang ani, hello? You cannot defy that. Kaya sinasabi ko sa inyo, nagsimula ako, I was 19. Ngayon, I'm 61. You see? Yung huling kausap namin, Kernel din to, sabi ko sa kanya, ang pangalan mo, Jay. Ano nangyari sa'yo? May nagiinuman po tapos nag-basketball, nagpaputok, tinamaan ako dito. Ngayon, sabi ng doktor, pasalamat ka, mataba ka. Bakit? Kung di ka mataba, hindi, yung nag-ricochet yung bala sa'yo. Sabi niya, Dok, mali. Kung payat ako, hindi ako tatamaan ng bala. Noong una, sabi ko, maganda pala yung mataba. Dahil tinamaan siya ng bala dito. Okay? Nag-ricochet, lumabas. Sabi niya, mali po, Dok. Bakit? Dito tumama yung bala Sa taba ko kung payat ako, walang tatama ang taba. Tama naman. Diba? Sabi ko, magpapayat ka na. Kasi, kernel ka, ano mangyayari sa'yo? Binawasan ko na po yung kanin. Kailan nagsimula? Kahapon po. Alam ba na kasing taba mo ko? Malaki ko sa'yo. Anong ginawa niya? Buti kinuwento ko yung journey ko ng parang hindi ko bata kaya yun. Di sige, pag binir ko ulit, tatamaan ka na naman. Nagpapasalamat lang po ako na si Sir Romeo ginamit para makabalik po ako. Pinabayaan kami ni Romy. Pag nakita ni Romy, mag-witness na ako, lalabas na yan. Sabi niya, Bok, kailangan mo, Panginoon. Tama sanabi ni Pastor. Ako, ganyan ako. Tanong ko sa iyo, ano tinatanim mo? Ano tinatanim mo? We will reap in a different season than we sow. Yung tinatanim mong katigasan ng ulo, kabaitan, anuman, sa ibang panahon mo aanihin yan. Kanya huwag kang tumigil magtanim ng maganda. Huwag kang tumigil mag-akay ng kaluluwa. Isang araw, yung bunga mo, makikita mo, uy, pambira ito na. Katulad kanina, sabi ko nga sa pinagagalitan ni Romy sa opisina niya, sabi niya, pasalamat ka dumating si Pastor. Talagang, pero sasabihin ko sa iyo itatapon ko sa Mindanao. Pastor, no. Mali-mali, spelling mo, mali-mali ang inaano mo. Pero titignan natin. Okay? Sabi ko, stress ka na? Boss, wala yung director namin. Ako yung acting director. Nag-retire na yung DDA. Ako na. So, 3 posisyon ang hinahawakan ko. Okay. Sabi ko kanya pala kagabi, tinetext kita. Anong sabi ko? Pupunta ako sa opisina mo. Pastor, ito ho, schedule ko. Pupunta ako. Anong oras ako pwede pumunta sa iyo? Bakit? I felt something bad. Ipag-pray na natin to. Ayun, sunod-sunod ang meeting niya. You see? Tapos pagbaba namin, sabi ko, Romy, may napansin ako. Sa lobby, doon yung ini-interview, yung nagre-reklamo. That is distraction. At yung investigador mo, malikot ang mata. Problema yan. Habang bumababa kami, mami ang konti, pumunta kami sa labas. Pagbalik namin sa lobby, sa baba na,
mo. Ay, saan po galing yan? Pinadala ni Romy. Pinag-pray ka namin. Ito yung oras at araw na dapat maligtas ka. You see? And they made a profession. Sabi ko, can we have Bible study sa office nyo? Yan, tuwan-tuwa si John. Sabi niya, Pastor, andito kanina. Nag-profess, nag-pray. At masaya. Tapos mayroon pang pauwing may to, Dad, bigay ka ako nung may-ari si Coco. Ito tanong ko sa iyo. I have been winning souls since 1983. Okay? Pwede ako magsabing okay na ako eh. May 10 na akong bungang pastor. Tama? But why would you stay complacent? Pinagpala ka na sa ginawa mo last year. Pinagpala ka na sa ginawa mo 5 years ago. Pinagpala ka na sa ginawa mo 10 years ago. Yung ginagawa mo ba ngayon, pagpapalain ng Diyos? You see? Huwag mong sayangin yung biyaya ng Diyos. Galingan mo. Tayo yung asin ng sanlibutan. Okay? Gusto kong maintindihan nyo, this means that life choices are filled with consequences. Mabuti o maganda, pag naging responsable ka, you will reap the consequences. Pag maging responsable ka, you will reap the bad consequences. Ang masama niya nito, laging marami. You see? Marami. Oh, Nenok, ikaw, hindi si Nenok to, hindi si Aki to. Si Buknoy. Malaki ka na. Kung makatawa ka, John, para kang nangiinsulto. Shifting kayo ng kuya mo. Bata ka pa, magtanim ka na ng maganda. Okay? We will reap. Reaping what we sow means we reap only what has been sown. Kanya sadyain mo. You see? Sadyain mo. Kanina ko pa iniintay yung tawag ng delivery. Dahil galing pa ng Bulacan yung gamot eh. Oh. Sabi ni Pastor, ano nangyari? Di-deliver ko po, bukas po ako na po maghahatid sa inyo. Sige, sige. Kasi kailangan ko na. Opo. Kanya nung tumawag, yun na nga. Sabi ko, tama ako. Bakit? May tama na yung PSA ni Pastor eh. May tama yung kidney niya. Bakit? Ang kinakain namin lagi noon, tuyo, daing, padas. Sino nakasama namin na kumakain ng ulam padas? Yun yung bagoong ng Pangasinan. Pipigaan mo lang ng kalamansi. Tapos high rice, okay? Puro ganon. Ngayon, at 74, sinisingil si Pastor. Okay? Walang masama. Hindi siya uminom, hindi siya nag-alak, walang bisyo. Tama? Kung di magserbisyo, ay parang si Bongo lang yun Okay? Ano nangyari? Sinisingil siya. 74 years old. Ako na pong bahala. Then sabi niya sa akin, ano nga ba yung binabanggit mo sa paglilingkuran? Ikaw, sige po, isipin ko. Bakit? Gagamitin ko. Sige po. Papadala ko po sa inyo. Tanong ko sa iyo, ano tinatanim mo? Minsan ka lang maging elementary. Minsan ka lang maging high school. Minsan ka lang maging college. That's why I envy itong si Katiana, si Rain, si Joseph, si Sean, ikaw Ayesa, ikaw Avi, ikaw Rich, ikaw Aliyah. Naiingit ako sa inyo. Johan, sino why? Bata pa kayo. 19 years old na ako nung matuto. Sinayang ko yung 19 years ng buhay ko. You know that, Mikel? Okay? Ilan taong ka na? 16? 16 years old ka. Di ba natutuwa na blessing ka sa nanay at tatay mo? Tama? Ikaw nagtuturo sa kanila na di ba? 16, 19 years old ako, doon ako tuminol. 16, kinamumuhian ako ng nanay ko. Kanya nakakaingit kayo. Ayun, Kasi 19 ako, nagsimulang magtanim. Mas lamang kayo sa akin ngayon. You see? Lamang kayo. Galingan nyo na. Huwag na kayong mapagod magtanim. You see? Tatandaan natin, we will reap in kind as we sow.
we reap in a different season. In reality, the law of sowing and reaping means as now, so then. Okay? Kung ano ngayon, yan ang bukas. Tanong, ano ginagawa mo ngayon? As now, ano ka ngayon? Yun ang bukas mo. Kanya kung hindi ka nagtatanim ng maayos ngayon, ano ang bukas mo? Okay? Kanya sikapin mo, sadyain mo. Okay? Not someday, then I'll get started. It's too late. Ayun me? Kanya natutuwa ako sa mga bata na lumaki dito. Natutuwa ako kasi mas lamang kayo sa amin. Kasi teenager na kami. No? Huling teenage na yun eh. 19. Sunod nun 20 na. Okay? Samantalang nung teenager kami, ang tatay ko sisilipin ako, tumayo ka. Ba't marami kang buni sa singit? Hindi ko sumasagot. Tinanong ko, nagpapalit ka ba ng brief? Sumagot ako, kailangan ba magbalit? Walang nagturo sa amin ng hygiene. Walang nagturo sa amin na mag-toothbrush. Kanya nabungi ang ngipin ko. Yung sinyelas namin, sino rito ay makakarate na pag nagubad ka ng sapatos mo, yung mga tao nagtatakip ng ilong. Bakit? Mabaho paa. Bakit? Isa lang ang medyas. Hindi nyo na inabot yan. Tama? Kung hindi ka naliligo, kasalanan mo na yan. Kanya ang dami kong sakit noon. Bakit? Wala akong tatay na nag-alaga, nagturo. Ngayon may mga tatay at nanay kayo na nagagabay sa inyo. Okay? Kanya ngayon pag tinitingnan ko sina Jeff tsaka sina Jeff, nakikita ko, they're not perfect, they have their own stupidity, and yet, I can see a good future. Bakit? Kasi hindi nadadaanan yung kalokohang pinagdaanan ko, yung kakulungan pinagdaanan ko. Bakit? Kasi saved na sila. Nung lumaki sila sa Sunday school, kami lumaki kayo saan? Sa barkada. Listen, today we are becoming what will be the rest of your life. Ngayon, yung choices na pinipili mo, that will be you for the rest of your life. You see? Pag pinili mo, you see? Alam mo, sabi, nag-post itong si Kim Atienza, sabi niya ganon, nalungkot ako doon sa post niya eh. Sabi niya, kung maibabalik ko lang yung panahon na maliliit pa yung mga anak ko, sana nag-spend ako ng oras sa kanila. Di ba sinabi doon sa interview, my parents don't have time with us. Kanya nagre-repair siya. Ang problema, nung mag-repair siya, tapos na. Sumikat ka, maganda karir mo. Tama? Tapos hindi natin na-strengthen yung bata. Ito, tanong ko sa iyo. Who are you today? Who am I today? We are becoming what we will be the rest of your life. What we're doing today, meron tayong tinatawag na human responsibility. Yung two laws, we reap only what has been sown, we reap the same kind, yan dalawang yan, pinapakita sa atin dito, related yan. Pero napaka-importante ng pagkakaiba. The last two, we reap the same in kind as we sow, and we reap in a different season that we sow. Pinapakita sa atin ito, okay? That we will reap more than what we sow. Meaning, marami ang bunga niyan. It's still with quantity and amount. Yung previous law, yung seed sinon, magmumultiply. Dadami yan. To do with God's part. But with the one, meron tayong human responsibility. Ano ginagawa mo? Kaya wala kang pwedeng sisihin. Pinag-aral ka, hindi ka nag-aral. Bulakbol ka. Okay? Tinulungan ka, pinag-pray ka, hindi ka nagawa. Okay? Madalas ko sabihin sa inyo, di ba? Si John Rapp is not an exceptional student here. Average lang yan. Hikain pa.
But what he learned sa ACE, tumanim pagdating doon. Sabi ni Coco, siya ba yun o? Yeah, sabi ni Kiko, yan yung nagpunta doon sa 100. Okay. Yeah, naalala ko. Sabi ko, hindi pa sinabi sa'yo, top 2 yan, top scout ranger pa? Oo, tama. Bakit? May tinanim eh. Habang nandito siya noon, malayo sa magulang, sa amin nakatira. Diretso ka lang. Huwag mong iintindihin yung destruction. Ito lang. Start sowing seeds that you will enjoy. Huwag mong tignan ang pagkukulang ng nanay at tatay mo. Huwag mong tignan yung mga pangit na buhay mo. Ang tignan mo yung biyaya ng Diyos. Okay? Meron tayong responsibility. It has to do with living by faith, with being faithful, bold, courageous, and virtuous. Meaning, sasadyain mo. Hindi pwedeng hindi. You see? Sabi nga nitong isang Alaskan highway sign, choose your route carefully because you will be in for it for the next 200 miles. Piliin mo yung dadaanan mo kasi yan ang magiging daanan mo for 200 miles. Piliin mo tropa mo. Piliin mo yung binabasa mo. Okay? The books that you're reading and the people you're with and your attitude will dictate sino ka 10 years from now, sino ka 20 years from now. Okay? Dapat yung umahatak sa iyo patas. You bringing out the best in you. God's part is whatever is sown, He will multiply. Bahagi ng Diyos yan. Lahat ng tinatanim mo, imumultiply niya. Eto tanong. Ano tinatanim mo? Maganda, pangit. Kailan ka na save, Toto? Ilang taong ka na? 65. Kailan ka na save? 64? 65? O 63? 63. 2 years ago na ma-save ka. Okay? 65 na siya. 63 siya na save. Okay? You know what he's doing? Okay? Yung 63 years niya, ginugol niya ko saan? I don't know, and I don't want to know what. Okay? Pero yung 63 niya, hanggang 65 ngayon siya, 65, ginagamit niya para akayin yung mga mahal niya sa buhay. At kahapon, pagbaba ko, nakita ko, ando doon siya sa baba, alam mo ginagawa? Nagre-repair ng mga electric fan. Malakas pa ba to? 65 eh. Ayun me. Hindi siya binabayaran. Hindi siya full-time. Pero sa isip ko, sa pananaw ko, sa pagtingin ko sa kanya, marami sinasabi niya, sinayang ko yung 63 years ko sa maling bagay. Ngayon itong nalalabing oras ko, I'm 63 na ngayon, 65 na, I'll use that to serve my God. You know what I'm saying? Sinayang mo na yung unang panahon mo eh. Yung natitira mo, hindi pa gagamitin. You see? Oh. Kanya nung makita ko si Asher, yapo mo, di ba? Oh, sabi ko, Asher, are you okay? Pinag-pray ka namin. Oh. You know what I'm saying? Si Jurina na save. Oh. Ngayon, pag pumunta ka, parang hindi na taga-Pasay, parang taga-Adwas na. Kaya sabi ko, sige, di bale, andito naman si Doktore. Yan na lang ang kukunin ko. Ha? You see? Nung umatin dito nung last anniversary natin, andito yung mga taga-Adwas. Okay? Sabi ko, parang ang tagal nyo na magkakasama. Tapos ang sasaya nyo, kasi po ito. Sabi ko talaga, pag tagaling ka sa Pasay, pagpunta mo sa ibang simbahan, blessing ka eh. You see? Oh. 63, 65. Ginagawa pa rin yung tama. Ikaw, Jenny, marami kang problema. Tama? Di ba? Oh. Ilang taong ka na, if you don't mind? Hindi ko maintindihan. 62? 52? 52. Kailan ka na save? Ilang taong ka na save? Ano? 2023, so 2 years ago. So 51 yon. 51 years old. So yung 51 years old mo, saan ka, ano ginawa mo? Mang-away, bisyo, lahat. Tama? Makipagsagutan kay Romeo. Tama? Pero ngayon, anong ginagawa mo ngayon? Tama?
bumabawi ka at nagsisimula kang magtanim ng tama. Am I right? Hindi huli. Are you following me? Naalala niyo sinabi ng Diyos, may tinawag siyang alas 8 ng umaga, nagtrabaho, may kulang pa, kumuha siya ng alas 10, alas 12, alas 3, tapos 4:45. You see? Tapos lahat sila tumanggap ng reward. Bakit? Sabi nung isa, Panginoon, alas 8 pa ako, ba't ito 4:45? Ganon din. Hindi ba pumayag ka? What does it mean? Walang huli. Sa Diyos, walang huli. Ang mahalaga, bumawi ka. Kaunti na lang ang oras natin, ipagkakait pa natin dahil natisod ka. Hindi ka sinagot ng crush mo, hindi ka na magsisimba. E di pag hindi ka nagpatuloy na sabihin ng nililigawan mo, kanya hindi ko pinili yan, hindi faithful eh. Galingan mo para, dapat pala ito pinili ko. You see? Listen, man's part is trusting in God's sovereign providence, mercy, and promises. At dapat magtanim tayo ng lahat ng maganda at iwan natin ang resulta sa Diyos. Marami na tayong mali. Marami na tayong pagkukulang. Marami na tayong mga hindi nagawa. Gamitin natin ang nalalabing oras natin na magtanim ng lahat ng mabuti at iwan natin, Lord, bahala ka na kung kailan mo pa iigtingin to. Nung nagpunta ako nung Tuesday night, Monday night, kinatrono. Sabi ko, saan ka nagsa-church, Ivan? Wala po eh. Ikaw, Michael? Wala po eh. What happened sa inyo? Ikaw, Stephen, saan ka nakatira? Sa Baguio po. Okay. So may pamilya ka na. Kami lang po ni Michael may pamilya. Let me tell you, I'm praying for you. I always tell the story of your father, the story of your mom. Anywhere I go, I tell them the story of your mom and your dad. When your mom died, December of 2011, okay? I was heartbroken kasi I was at Mindanao. I went back para puntahan ang nanay mo because he was my solid partner. Sabi ko, attorney, saan ka nagsisimba? Can I go to your home? Can I go to your church? Ito sinasabi ko sa inyo. Pag hindi ka nagpatuloy, ang kokopyahin ng anak mo, yung negative, hindi yung positive. 5 bata ito. Okay? So we prayed, we talked, umuwi kami. Alas 2 na ng umaga. Sabi ko, do you remember how I fetch you and I will bring you home? Opo, Pastor. Anong ginamit natin? Simaron lang po. Lumaki kayo dun, di ba? Bakit wala na kayo sa church? Kahit saan kayo pumunta, magpatuloy lang kayo sa Panginoon. This is the most devastating thing. Sabi ko, nung mamatay ang nanay niyo, nagbago kayo. We never saw you anymore. Do you want me to visit you? Sabi ni Michael, sige po, Pastor. Doon pa rin ba kayo sa dati sa Monwok? Sige po. I'll chat you, ha? Sige po, Pastor. You know what? The happiest people, hindi yung mayroong kotse, may Gulfstream na 2 billion pesos, na mayroong no. The happiest people are those who give their lives away to God. Saan mo binibigay ang buhay mo? Trabaho? Negosyo? Pamilya lang? Or are you giving part of your life to God? That's because the value of God's kingdom are opposite to the world's view. Yung minamahalaga mo ba, mahalaga sa Diyos. Kasi kung hindi mahalaga sa Diyos yan,
Sayang yan. Sabi ng Diyos, anong mapapala ng tao na makamtan niya ang buong sanlibutan? Kinilala siya, pinalakpakan siya, napahamak naman ang kanyang kaluluwa. In God's kingdom, the most important person takes the last place and serves everyone else. Ang pinakasikat sa Diyos, hindi yung puro dakdak lang, yung nagse-serve. Ayokong gamitin yung lingkod, may Bisaya dito. Pag sinabi mo ang lingkod sa Bisaya, pungko, nakaupo. Pastor, naglilingkod na kami. Ito na, nakaupo na ko. Nagsiserve. Ano sabi ng Matthew 20, verse 26? Sa inyo'y hindi magkakagayon. Ang sino mang gusto maging dakila, dapat nagsiserve. Hindi yung nag-uutos. Yung gumagawa. Sadyain mo yan kasi isang araw, diyan haakbang ang anak mo, diyan haakbang yung asawa mo, diyan haakbang yung bunga mo, diyan susunod. You see? We need to show servanthood. That's how we sow seeds for the future. Mag-serve na tayo para merong dadaanan ng anak natin. May dadaanan yung apo mo. That's why, to grow spiritually as a disciple of Jesus, you've got to learn to serve others. Huwag mong sasabihin, pag graduate na ako, pag mayaman na ako, pag wala na akong problema, pag may asawa, it's too late. Yun ang pagsisisi ni Brother Toto. Yun ang pagsisisi ni Sister Jenny. Kasi na-save siya, 61. Ito na-save, 51. Tama? O 63 pala. O 65 ka na kasi. Tama? Iisipin ni Brother Toto, ba't kasi ngayon lang ako nakakilala? Dapat nung malakas pa ako. Dapat nung You see? Kanya kayo mga kabataan, huwag niyong ilalayo kasi isang araw, you will be what you are doing today. You see? Life is not about taking. It's about giving back. Sabi ko sa inyo madalas, labas sa family mo, sino pa nakikinabang sa'yo? Pag meron kang gustong customer na kunin, papakitaan mo maganda, hikayatin mo, lahat ng choice word, ititreat mo pa yan. Siyempre, gusto mong kumita, walang masama dyan. Ang tanong ko sa iyo, bakit sa negosyo nagagawa natin? Ba't sa kapatiran hindi natin magawa? Ang ating mindset is that I am doing this for God. I'm helping this person for God. I want to be a blessing to that person. The key to happiness is to find significance. Meron ka bang significance? The problem is, we look for significance in the wrong place. Hinahanap natin sa school, ang ganda, marami kong award. Maganda po yan. Sa trabaho, best awardee, ang dami kong award. Sa Napocor. Pero that's not nothing kung walang bahagi ang Diyos. That's why I told you, habang nagtatrabaho ko, naglalagay ako ng gospel tract, nagsosoul winning ako, hanggang sa dumating ang oras na pinatawag kami kasi yung boss ko sabi niya, wala nang pumapasok ng linggo sa ano nyo. So I resigned. Bakit? I won them to the Lord and I showed them. Success does not give significance. You know why? You can always find somebody that is successful than you. Mas maganda yung asawa, mas malaking sweldo, mas maganda yung kotse, mas maganda yung bahay, you know, mas maganda yung sapatos, mas matangos ang ilong, mas maputi siya. Salary does not give significance. Neither status or sex. Nah. So where do you find real significance? Simple lang. Nagsaserve ka sa Diyos. Magsimula ka ng magtanim na nagsaserve ka. Bakit? That will bring you significance. Huwag mong hayaang utusan ka. Lumaki kami ni preacher mga young people kami, mula sa school. Dito na nga nakikitulog yan sa ilalim ng hagdanan. You see? Hindi ko nga alam nung nanligaw siya kay Lisa. Kay Lisa. Okay? Oh. Na doon siya natutulog. Kasi sa binyang pa siya nauwi. Are you following me? Oh.
Yung CR niya, lalabas pa siya. Meron lang siyang, what's that? Folding bed doon. Oh. Pwede sabihin ni Lisa, ano makukuha ko dito? Nakikitira lang to sa church. But look where God brought them. Are you with me? Ang significance hindi sa sweldo. Hindi sa kinikita, hindi sa ganda na ano. Pag nagsaserve ka sa Diyos. Huwag mong nakawin yan. Kanina nung tumatawag si pastor, ano nangyari? Pastor, I take good care of it. Inano ko na lang, ito po, kanya lang yung isang gamot mo sa Friday pa. So, paano yan? Dadaling ko po bukas. Ako na po ang bahala. You see? Kanya nung bago, nagbabasa tayo ng Bible dito, may tumatawag, alam ko, yun na yung delivery. Pero mo, galing sa Bulacan, okay? Balagtas, Bulacan, yung gamot. You see? Inisip ko kung anong ginawa nung rider. Tama? At magkano binayaran nung nagbadala ng gamot, papunta rito. Bakit? Service ko yung kay pastor eh. Ayokong maisip niya, porket pastor ka na, porket hindi ka na nagsaserve sa akin. No, utusan mo pa rin ako, pastor. Pwede mo pa rin akong utusan. Hindi ako pwedeng Bakit? Kasi ang significance makukuha mo, kasi nagsaserve ka. God wants you and me to learn to serve so we can be like Him. Like the Lord. Bakit? The most miserable person are people-centered. Sa parking ko yan, sasakyan ko yan, upuan ko yan. They're living for their own pleasure, for their own needs and their comfort. Okay? Pag di na sila komportable, ba't ako babalik dyan? Ba't ako pupunta dyan? Mali. You see? Sabi ko kay Romy kanina, papakita mo lahat. Sige, punta natin. In-inspection niya lahat yung mga opisina niya. Sabi ko, dapat lang. Bakit? Baka ikaw na yung maging DDA. At ilang konti, this coming November, magre-retire na yung boss mo. Baka ikaw na maging direktor. I-claim na natin yung mga ano. Sige po. Listen. Hindi dapat hadlang ang pag-aaral. Hindi dapat hadlang ang pagtatrabaho sa paglilingkuran mo sa Diyos. Bakit? May biyaya ka ng Diyos. Ang tunay na paglilingkod ay nagsisimula sa pusong may priority. Ang priority mo, hindi sumikat, hindi kumita, hindi makilala, kundi ang ating Panginoon. You see, tinanong ako ni Janap kanina sa inyo, pastor, anong payo mo sa kanya? Simple lang. Pag may gagawin kayong dalawa ni Brent, okay? Will it please God? Will it glorify God? What will it do to my life 10 years from now, 20 years from now? Saan kayo pupulutin? You see? Yun lang ang batayan. Yung bang ginagawa ko, magbibigay kaluguran sa Diyos? Yung bang ginagawa ko, maluluwalhati ang Diyos? Yung bang ginagawa ko is the best use of my time, talent, and treasure? Ang pag-aaral, ang trabaho, mahalaga. Pero hindi yung pinakalayunin ng buhay. Ang pinakalayunin ay maluwalhati ang Diyos sa gitna ng ating ginagawa. Bilang trabahante, bilang estudyante, bilang nanay, bilang tatay, nalulugod ko ba Diyos? Natutuwa ba siya sa akin? Does it give pleasure to God? Hindi mo magagawan kung wala kang faith. Hindi mo magagawan kung di ka humble, kung wala kang grace. We need to tap those things. Kasi tayo lang ang meron yan. Hindi yan save. Mga Kristiyano lang. Ang pinakalayunin natin, maluwalhati ang Diyos. Sa gitna ng ginagawa, naghuhugas ka, nagfa-flush ka, naglalaba ka, tumatawid ka. Pwede kang matalino sa eskwela. Pwede kang magaling sa trabaho at masipag. Pero kung si Lord ay nasa likod ng priorities mo, hindi siya una, mali yan. Mapapahama ka. Anything that you put between you and God, whether it is your wife or your husband, your son, your job, your business, your exercise, your hobby, it's a wrong direction. Ano sabi ng Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Bakit? And all these things, ano yung things? Damit, bahay, pagkain, idadagdag niya. Hindi kailangan piliin sa pagitan ng Diyos at ng trabaho. Ang Diyos ang dapat nasa gitna ng trabaho mo.
You see? He should be the center. Alam mo kung ba't malakas ng San Miguel? Ando si Pajardo eh. Tama? 16. Tama? Ang galing. Bakit nanalo ang Spurs? Wemby. Haba ng pangalan eh. You see? 7-2. Kanya ngayon, may mga team na nakukuha kay Sai Soto, pantapat kay Wemby. Dahil parang 7-footer. Nakita lang, payat-payat, pero ang lakas. Tanong, sino sentro ng buhay mo? Okay? Hindi mo kailangang iiwan ang trabaho. Hindi mo kailangang iiwan ang pag-aaral mo. Pwede kang mag-serve kahit nag-aaral ka, kahit nagtatrabaho, dahil diyan ka gusto ni Lord maging ilaw at asin. Isipin mo lahat ng pumasok sa opisina ni Romy kanina. Na-witnessan namin. Kasi, sabi ko, sabi niya, Pastor, meron pa tayo sa baba. Sige lang. Ito gawin natin. Every week, kagaya ng ginawa ko sa LTAP. So habang nag-iintay ako, sabi, Pastor, di ba may pinapaayos ka sa akin? Sabi ko, hindi naman, okay lang. Hindi, yung ano mo, yung permit to carry mo. Oo. O sige. Yung sa mahaba? Sabi niya, Bok, papunta kami dyan ni Pastor ha, ayusin to. Hindi. Di ba si Pastor? Ako na lang. Inayos. Sabi ko, hindi ko ito rin may pagmalaki sa tropa. Uy, may permit to carry na ako sa PCC. Bakit? Parang ako lang ang meron nun. Sila wala. Habang nakauwi ko, Lord, kung ito yung kapalit ng soul winning ko at pagpipray ko sa Kanya, I'm not expecting this, ha? Siya nag-sabi, Pastor, ayusin natin. No, I'm just okay. I just wanted to pray for you to see kung ano ang position mo. So tatawid ka lang o ililipat pa. Hindi po, laligay ko lang yung pangalan pag inilala. You see? Pero huwag ka pa rin magpakasiguro. Promotion cometh neither friend. Tama mo, Psalm 75, 6 and 7. Tingnan mo. Kanya kailangan magpalakas ka sa Diyos eh. Psalm 75 verse number 6. Ano nakalagay? For promotion cometh neither from the east or from the west, nor from the south. Verse number 7. God is a judge. Siya maglalaglag. Siya magtataas. Paano ka tutulungan ng Diyos? Hindi ka nagsaserve. Right? Ba't ka kakampihan ng Diyos? Sabi ko, boss mo si simbahon? Opo. Kaya yung kasama mo sa pagadian? Opo. Siya yung pumunta sa church, di ba? Opo, kinuwento niya. Pumunta rito yung Southern Police District. Habang nagkukwento ko, sabi nung Colonel Simbahon, so you're referring to Colonel Desiderio? Yes po. Nakasama ko siya. Pareho kami tinapon doon. Galit ako. Wala akong mali eh. Pero si Romy ang nagtuturo. Hindi naging mahirap sa aking witnessan si Colonel Simbahon kasi mayroong isang Romy Desiderio na magandang testimony. Ano sabi niya? Alam mo, pinatrabaho sa amin doon, boss. Ano yun? Pangtrabaho ng tinyente dahil galit si Sinas. Ngayon ka ako, siya yung boss. Nag-retire na. Okay? Siya napapalit. Sabi mo kay ano ha? Kay Colonel Simbahon. O general na kasi pag nag-retire, general na eh. Okay? I'm happy. Paalala mo yung tinanggap niya si Kristo. Tanong ko sa iyo, pag winitisan ko yung kasama mo sa trabaho, maniniwala sa klase ng trabaho mo? Ng attitude mo sa trabaho? You see? Sabi ko sa inyo, di ba dapat kilala nila na save ka at member ka ng church? Ano sabi ng Matthew 5:13? Kayo ang asin ng lupa. Pag ang asin ay nawala ng lasa, anong silbi niyan? Itatapon na lang yan at tatapakan. Ano sabi ng verse 14? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang tanong, hindi yung may oras ba ako sa Diyos? Hindi yung tanong. Ang tanong, gaano kahalaga si Lord sa buhay ko?
Hindi na natin tatanungin kung may oras ka ba sa Diyos. Ang tanong lang gaano kahalaga si Lord sa oras ko? Okay? Kapag si Lord ang una, ang pag-aaral mo magiging act of worship. Ang trabaho mo magiging testimony. Ang buhay mo magiging instrumento ng kanyang kalawalatian. Pag ang Diyos ang sentro. Kung ano man ang kurso mo, ano man ang profesyon mo, tandaan mo, ang pinamaglang title na meron ka, lingkod ng Diyos. Servant of God. Ano sabi ng Colossians 3:23? For whatsoever you do, do it heartily as to the Lord. The happiest people are not the richest people. The happiest people are those who give their lives away to serve God through others. Sino ang pinagsaservan mo? Our model is Jesus. Ano sabi ng Panginoon sa Matthew 20:28? We're about to close. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to give His life a ransom for many. He came to serve and to give. That defines the Christian life. To serve and to give. Are you serving? Are you giving? Okay? The more you learn to give, the more you learn to serve, the happier your life is. Hindi yung kinip-kip ko, no, hindi ako sasaya dyan. Kasi, in a way, service is like a spiritual exercise. Kung paano ang physical exercise helps you grow strong physically, serving others will help you to grow spiritually. You cannot spend all of your time studying your Bible, listening to sermons. No. You have to put what you learn by serving others. Pag ginawa mo yan, nagtatanim ka ng binhi na isang araw magugulat. Kagabi, pagkagaling ko sa Amadeo, dumiretso kami, late na ako, 6 o'clock ko dapat nandoon. Na-late na ako, mga 7:45 na ako dumating. Habang kausap ko yung ibang kapatiran, may lumapit. Pamilyar tong taong to, si Lani Turbanada. Hi, Pastor! Oh, Lani, how are you? How are you doing? Pastor, ito nga pala. Lumapit siya sa babaeng maliit. Hi, Pastor Sauko, yan. Kay Pastor Rudy Abrot po ako. Oh, that's good. I know him. Taga-LA ka? Opo. Pastor, listen to this, ha? Makulit hutong si Lani. Si Lani, masahista lang. Hindi edukada. Hindi magaling mag-English. Pasaway pa nga yan. Pero sabi ni yung babae na may edad na, makulit ho ito eh. Niyaya ako sa church eh. Nakapunta po ako. Naligtas po ako. Ngayon, kung saan siya nakatira sa Bacoor, doon nagsimula ng church si Pastor Rudy Abrot. Yung bahay niya sa subdivision, binili ni Pastor Abrot kasi based na siya doon, tapos bumili pa ng iba at doon sinimulan yung isang gawain kasi yung babae kinulit ni Lani Turbanada. Pag tinignan mo si Lani Turbanada, pag naglalakad dyan, akala mo kung sino lang. Kasi simpleng babae, matanda na. You see? Hindi magaling, masahista lang. You see? They look down on her, pero may bunga siya, na yung bunga niya, na-convict, tapos ngayon, yung bahay, ginawang simbahan. What is that? Serving and giving. Hindi mo kailangang maging edukado. Hindi mo kailangang maging magaling. Maging makulit ka lang.
Makulit sa pagyayaya, sa pagtuturo, sa pagbibigay ng gospel, kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. Alam mo, sabi ng matandang babae, buti na lang, pastor, nakinig ako dito, nakukulitan na nga ako eh. Sabi ko, tanong, kung hindi ka ba tuminig? Okay? Minamasahe lang ako nito eh. Hindi ka ba sinakal? Ano, tatangin ba si Kristo, ha? Hindi po. May bunga siya. Sabi ko, Nani, thank you, ha? I'm happy. I am so thankful for you. Simpleng tao. Okay? Sabi na, pastor, yung asawa niya, kamusta? Ayokong tanungin. Hindi ko alam kung buhay o patay. O may sakit. Di ba? Hindi naman pinag-usapan. And tangkad nun. Oh. Basta malaga yung kwento. O nga. Kasi, tanong ko sa iyo, meron ka bang naakay na natuto sa iyo na magbubukas ng simbahan sa lugar mo? Have you practiced? Have you put to practice what you learned by serving? Matthew 16:24. At tumagkagay, sinabi ng Panginoon sa kanya, ang sino mang susunod sa akin, itatwa ang sarili, pasanin ng cross at sumunod sa akin. I ask you, when you follow the Lord's command, you will find happiness. You will find significance. Kasi you deny yourself. And more importantly, you become like the Lord. 3 questions and I'm out. What Christian leader do you know who's live a life of service? Di ba dapat ikaw yan? Di ba dapat ikaw ang sasabihin ng mga tao, nakita ko to sa isa sa mga member ng simbahan. Nakita ko. Pangalawang tanong, when have you found happiness by giving your life away? Nakita mo naman kasiyahan kasi you give your life to the Lord. Not as a full-time, but as a child of God. Pangatlong tanong, what's one practical way you can deny yourself and take up your cross and follow Jesus this week? Ano yung pinaka-practical na pwede mong gawin? Na sinabi mo, dapat ito gagawin ko pero inuna ko, Panginoon. Nag-soul winning ko, nagsundo ko, ito ginawa ko. You see? O kaya hindi ko inuna sarili ko, nagtumulong ako maglinis sa simbahan, nilinis ko yung CR, tumulong ako magligpit, nang hindi ako inuutusan. What is the practical way na pwede mong i-deny ang sarili mo? At sabihin mo, I take up my cross and I follow Jesus this week. What? Tanim yan. Pag nagtanim ka, aanihin mo yan. I'll tell you, it's the most wonderful thing. Yung may tinatanim ka, aanihin mo. What you're doing now, as now, then later. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat. Turuan mo kami na maging kagaya mo. Hindi na namin tatanungin kung may oras ba ako para kay Lord. Ang tanong ko, gaano kahalaga si Lord sa oras ko? Kaya tulungan mo po na ikaw ang una, ikaw ang sentro, na para yung pag-aaral ko magiging act of worship, yung trabaho ko magiging testimony, yung buhay ko magiging instrumento ng kaluwalhatian mo kasi ginagawa ko yung what pleases you. Lord, tulungan mo ko magkaroon ng title, Servant of God. Lord, help me. Will you come to the altar now? God bless you as you come.
I want you to go to your family and pray.